Ay tumayo bilang pagbibigay galang po sa presensya ng ating Lord para po sa ating panimulang panalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dakilain ka nga po, Panginoon. Diyan sa iyong trono, aming Ama. Lord, naniniwala kami na sa sandaling ito, Lord God, nakatunghay ka. Alam mo ang laman ng aming isip, ng aming puso, Lord God, at nagagala ka, Panginoon, doon sa mga heart na kung saan, Lord, nagpuri sa iyo, at nagagala ka, Lord God, doon sa mga puso, Lord God, na kung saan handa, Lord God, tumanggap ng mga salita mo, Lord God, na hinanda mo na upang maging kalakasan namin spiritual, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy, Lord God. Dinadala mo, Lord God, sa iyong bahay, sambahan mo upang, Panginoon, ma-recharge, Lord God. Ma-renew, Lord God. Hallelujah. At higit sa lahat, Lord God, maayos mo, Panginoon, yung aming mga buhay, yung aming puso sa iyong harapan, sa pamamagitan, Lord God, ng pagpapaalala ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Gamitin mo nga ako, Panginoon, bilang dahiluyan lamang ng iyong salita. Ikaw po ang magsasalita, Panginoon. Ibaba mo ako sa pinakamababang posisyon at ikaw ang mahayag, matanyag, Lord God, mapapurihan at masamba, Lord, sa oras na ito, Lord God, na kung saan itinalaga mo, Lord, para sa iyo, Lord. Wala pong lalabas, Panginoon, sa mga anak mo na narito na nagkaloob ng kanilang oras, Lord, na empty, Lord God, kundi, Panginoon, itadigest namin, Panginoon, ang mga salita mo, aming Ama. Salamat po, pangunahan kami ng banal na Espiritu mo, O God. Bigyan kami ng wisdom, especially ako, Lord God, na magiging tagapagsalita mo, Panginoon. Salamat po, muli-puli ka namin, sinasamba ka namin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na tayo makaupo at palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ayoko po ng electric fan. Yan. Handa na po ba? Kinakabahan po ba? Buti pa kayo. Ang ating pong aaralin ay binigyan ko po ng title na Brave Heart Believer. Sabihin nga po natin. Brave Heart Believer. Parang mahina po. Inaantok na po ba? Brave Heart Believer. Amen. So, sa ating pong aaralin today, sisimulan ko po ito sa isang katanungan. Do you have a brave heart or courage to declare that you are a born-again Christian? Amen. May tapang ka ba, kapatid, na isigaw na ako ay born-again Christian? Sino po ang may tapang? Amen. 2, 3, 4, 5, 6. Amen. So glory to God po sa mga katunggunan na iyan. Sino po ang born-again Christian? Ayun, amen. Well, totoo po, mga kapatid, being one of, we need to a brave heart to live, walk, ano pa po, and declare that we are a born-again Christians. Amen? So there's a story in the Old Testament that stand as a brave man of his faith. And his name is Jehu. Marami po kayong nabasa, pero isa po sa pinakamatapang na anak ng Diyos na nagdeklara ng kanyang faith sa ating Diyos Ama ay si Jehu. So ngayong hapon, sama-sama natin kilalanin ang katapangan ng taong ito. Ready na po? 2 Kings 2:16. Sabay-sabay po natin basahin ang ating verse. 1, 2, 3. Come with me and see my zeal for the Lord. Wow, glory to God. Come with me and see my zeal for the Lord. Jehu was the 10th anointed king of Israel. His braveness exterminated the house of King Ahab. Maya po, madadaanan natin kung bakit need niyang i-exterminate itong household ni King Ahab. For now po, sa atin pong title, andyan ba kuya? Sa atin pong point 1, his braveness. Basahin po natin yung 1 King 19:15-16. Sabi po doon, sabayan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong mga mata. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael or Hazael
to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel. So itong verse po na ito mga kapatid, ito po yung pagkakatalaga ng Lord kay Jehu. So si Elijah po ang kausap dyan ng Lord. At alam niyo po ba na kapag ang Lord po ay nagtalaga, tayo po, kagaya natin, ang Lord po ang nagtalaga sa atin. Sa kanya pong mga anak, ang Lord mismo ang nag-a-appoint, siya rin ang nag-a-anoint. Amen po. So mga kapatid, ikaw na nakaupo dyan, ang Diyos mismo ang nag-appoint sa iyo para maging anak niya. Amen? Sabi niyo po. Ang Lord po ang nag-appoint sa inyo dyan. Ang Lord din po ang nag-anoint sa inyo para maging anak niya. Amen po. So si Yahweh mismo ang nagtalaga sa kanyang mga anak. Ang Lord ang nagtalaga sa iyo para maging born again Christian ka. Para maging kanya ka at maging servant niya at sa kanyang pagkatawag sa iyo kapatid. Umaasa ang Lord na matapang mong idideklara, matapang mong lalakaran at matapang mong may pamumuhay ang pagkatawag na iyan. Handa na po ba? Matapang ba? Amen. So marami pong kagitingan ang nagawa si King Jehu. Tingnan po natin yung ilan sa mga ito. Una po, matatawag na kagitingan, pero parang kung titingnan po natin, kapag hindi natin makukumpletong basahin yung bawat verses na gagamitin natin ngayon, parang magsasabi tayo na parang ang lupit naman. So, una po, sa mga hinanda natin sa pag-aaral na ito, katapangan po ni Jehu, pagpatay niya kay King Joram. So, 2 Kings 9:22-24, basahin ko po. When Joram saw Jehu, he asked, "Do you come in peace, Jehu?" He answered, "What peace can there be as long as there is so much prostitution and sorcery from your mother Jezebel?" 23, Joram turned around and fled, shouting to Ahaziah, "It's treachery! Ahaziah!" Then Jehu drew his bow and shot Joram between the soldiers. The arrow went through his heart, and he slumped down in his chariot. So dito po makikita natin parang napakalupit ng kamatayan ni Joram. So sa Tagalog po, nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, "Kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu?" Sumagot si Jehu, ito po ang sagot, "Magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinalaganap ng ina mong si Jezebel?" So parang ganun po yung naging sagot niya. Pangalawa po, si King Ahaziah po, siya naman po ay king ng Judah. Si Jehu rin po ang pumatay sa haring ito. Mababasa naman natin sa account ng 2 Kings 9:27. Karugtong po niyan. So halos magkasabay po sila. Si Joram at si Ahaziah ay halos magkasabay pong pinatay ni Jehu. When King Ahaziah of Judah saw what was happening, he fled up the road toward Beth-Hagan. Jehu pursued him, shouting, "Shoot him too!" So they shoot him in his chariot at Gurpas near Ibleam. But he fled to Megiddo and died there. Di ba parang ang lupit? Sobrang tapang nitong hari na ito na dalawang hari ng Israel at ng Judah magkasabay niyang napatay. So ano po ang reason kung bakit niya pinatay ang mga haring ito? Ito po ay dahil pinakikita dito na si Jehu po ay galit na galit sa taong tumalikod kay Yahweh, lumapas tangan at pinagpalit sa mga Diyos-Diyosan ang ating Diyos Ama. So ito po yung dahilan kung bakit pinatay niya po itong dalawang haring ito. Sa madaling salita po mga kapatid, pagsamba kay Baal at sa mga Diyos-Diyosan, paggawa ng kalaswaan, mga kasalanan, ang dahilan ng pagpatay ni King Jehu. Mga kapatid, balik tayo sa atin, hoping na lumayo na po tayo sa pagkakasala. Amen? Praying po na sa ating mga tahanan ay wala na pong Baal o mga images o mga imahe ng mga idols. Amen po. Kung meron pa,
Hindi ko po itatanong, hindi ko po kayo isa-isahin, meron pa ba sa inyong mga tahanan? So hindi po ako magtatanong, pero ang Lord po ang nakakaalam. Kung meron pa din, have the courage, kapatid, na ipaunawa sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kasama natin sa bahay. Share them the word of salvation. Kailangan po may tapang tayo na ibahagi kung ano yung ating natanggap sa faith na ito. Amen po? So yung mga mahal natin sa buhay, kailangan may tapang tayo to share them the word of salvation sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Ipaunawa natin sa kanila na nagkakasala sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosang ito. Amen? Let them stop or end Baalism. Amen po? Pangatlong pagpatay. So si Jezebel po, si King Jehu rin ang pumatay. Basahin naman po natin sa 2 Kings 9:30-33. When Jehu came to Jezreel, Jezebel heard about it. So she painted her eyes. Wow. Nag-makeup po. Fixed her hair. Nagpaganda. And looked down from the window. Dumungaw na po siya sa bintana. Pagdating po sa 31, as Jehu entered the city gate, she said, "Do you come in peace, Zimri?" Zimri is also Jehu po. "Killer of your master?" He looked up toward the window and said, "Who is on my side?" Sumigaw po siya, "Who?" 2 or 3 eunuchs looked down at him. So may sumagot po. Pagsigaw niya, "Sino ang nasa aking side?" So tumingin po sa kanya yung mga eunuch ko. Pagdating po sa 33, and he said, "Throw her down." Ihulog niyo siya sa bintana. So they threw her down, and some of her blood. Parang ano ba tawag doon? Napaka-brutal ng pagkamatay. And so they threw her down, and some of her blood splattered on the wall and on the horses, and Jehu rode over her. Amen? So makikita natin na parang napakalupit. Ano nga ba ang kasalanan nitong si Jezebel at gano'n na lang kalupit ang kamatayan na idinulot sa kanya ni Jehu? So, bababasa po natin sa 1 King 18:4. And took 100 prophets and hid them, 50 men to a cave, and provided them with food and water when Jezebel slaughtered the Lord's prophets. Ano daw po ang kasalanan ni Jezebel? Pinatay niya ang hindi lamang iisang propeta ng Diyos. Pinapatay niya ang maraming propeta. Ito po ang kasalanan ni Jezebel. Pinatay niyang lahat ng propeta ng Lord. Dahil sa tulong ng Lord, meron pong ibang nakatago at nakatakas. Kaya po hindi naubos ang mga propeta. Pero nung time po lahat ng ma-encounter nitong mga inutusan ni Jezebel, lahat ng propeta ng Lord pinapatay niya. So mababasa po natin sa 1 King 19:2-3. So Jezebel sent a messenger to Elijah. So ito po yung pangalawang binanggit po na pagkakasala niya, saying, "May the gods punish me and do so severely if I don't make your life like the life of one of them by this tomorrow." So sinabi ni Jezebel kay Elijah, "Sumpain ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo yung ginawa ko sa maraming kagaya mong propeta." Sinabi niya kay Elijah. Background po ni Elijah, ito po ay sugo ng Diyos, may takot sa Diyos. Siya po ay propeta ng ating Diyos. So pagdating po sa 3, then Elijah became afraid and immediately ran for his life. When he came to Beersheba that belonged to Judah, he left his servant there. So dito po, ano ang kasalanan ni Jezebel? Siya rin po ang naging dahilan upang panghihinaan ng loob si Prophet Elijah at ito'y tumakas at magtago. Amen? So napakarami po kung iisa-isahin natin ang pagkakasala ni Jezebel. No wonder mga kapatid na ganong klase ng kamatayan ang naigawad sa kanya. Dahil po sa mga kasalanan na kanyang ginawa, laban sa mga anak ng Diyos, laban sa mga propeta ng Diyos, at higit sa lahat, laban sa Diyos. So napakasimple lamang po. Kung ang maraming propeta ng Lord, noong time na yon ay naipapatay ni Jezebel, at si Elijah ay nakaya niyang takutin,
na ito ay anak ng Diyos, matapang. Sa isang tawag lamang sa Diyos ay sasaklolo ang Lord. Pero bakit? Natakot silang lahat. Pero ito pong si Jehu, ito pong matapang na si Jehu ay walang katakot-takot. Di ba nga nabasa nyo? Yung nabasa natin, nadaanan natin kung gaano kasimple niya lamang isinagawa yung pagpatay kay Jezebel. Napakasimpleng way lang, napatay niya si Jezebel na kinatatakutan ng marami ng mahabang panahon. Believe na po ba kayo sa katapangan ni Jehu? May kilala po ba kayong ganyan? Amen? So si Jehu po ay parang hagibis. Yung ano ba tawag to? Yung humahaginit. Parang kidlat. So ganun po si Jehu sa kanyang katapangan. So para siyang kidlat. At para kung titingnan po natin yung kanyang buhay na naitala sa Bible, para siyang ginamit ng Lord as terminator. Tinerminate niya yung mga taong naghihikayat sa mga anak ng Lord na magkasala at sumamba sa Diyos-Diyosan. Sumamba kay Baal at ang buong lahi nito. So, ibig sabihin, yung bawat lahi nitong si Jezebel, magmula pa po sa kanyang magulang, ay naging reason po kung bakit ang mga anak ng Diyos, ang mga Israelita, ay natutong sumamba sa Diyos-Diyosan. So kanina po, di ba, umaga na ipakita dun sa picture kung ano itsura ni Baal. So di ba? So yun po ang ipinalit nila kay Yahweh. Amen po. So mga kapatid, ano po ang tinutukoy nitong mga salita nito sa atin? Huwag tayong maging dahilan para po magkasala ang ating kapwa. Amen? O itulak ang ating kapwa na sumamba sa Diyos-Diyosan. O di kaya naman kagaya ng nangyari kay Elijah, pinanghinaan siya ng loob. So iwas po tayo na tayo po yung maging reason para ang ating kapatid ay lumayo sa Diyos, matakot sa Diyos. But instead, tayo po ang maghikayat para lumapit sa Diyos. Ang ating mga nakakasalamuha sa buhay. So si Jehu po ang naging katuparan ng sinabi ng Lord na basahin po natin yung 1 King 21, 1 to 29. Ako po, babasahin ko po ng mabilis lang para po maunawaan natin kung bakit ganoon kabrutal ang kamatayang ginawa kay Jezebel. So basahin ko po para po pagtalikod din hindi kayo magsasabi, grabe naman yung kamatayan na yun, ganun lang. Ganun babae, tapos ganun yung kamatayang ginawa. So hindi lamang po iyon. Yung mga nabanggit ko ang kasalanan ni Jezebel, mula po doon sa kanyang ninuno. Mga hari, Tagalog po, 21:1 to 29. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab, sa Jezreel, sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. So dito po kay Nabot, may kasalanan din po itong si Jezebel. Isang araw sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan, gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan. O kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. So ang nagsasalita po nito ay si Ahab. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot. Minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. So dahil doon, umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot. Si Ahab po ay hari nitong time na ito. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. So, nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, ano bang problema mo at hindi ka makakain? Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inanong ko siyang papalitan o babayaran ng kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw ito maaaring ibigay sa akin. Hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Pagdating sa 7, sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel? Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sulat sa ngalan ng hari. Tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod na tinitirahan ni Nabot. Ganito ang sabi niya sa sulat.
Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Nag-ayuno pa. Gagawa ng kasalanan pero nag-ayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo sinabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang sa mamatay. Tinupad ng matatandang pinuno ng mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Nagpahayag sila ng isang araw na pagkalahatang pag-aayuno. Tinipo nila ang mga tao at pinarangalan sinabot. Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari kaya't sinabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. So, yun po ang isa sa mga naging kasalanan nitong si Jezebel. Amen? Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabot na taga Jezreel. Pagkatanggap ng ganoong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, hayan, kunin mo na ang ubas ang hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makatututol, patay na siya. Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Masama po ba siyang babae? Sobra. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. So nakita po ni Yahweh. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian. Kung saan hinimod ng aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Amen? So ito po yung katuparan ng salita ni Yahweh. Doon po sa pamamagitan ni Haring Jehu. So, sinabi ni Ahab kay Elias, nakita mo naman ako, aking kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, hinanap kita muli sapagkat nalulong ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinasasabi ni Yahweh, itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki. So ito na po, kaya po yung mga hari na pinatay ni Jehu, ito na po yung katuparan. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata, paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angka ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angka ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. So ito pong nabasa natin kanina, nagkaroon po ng katuparan sa pamamagitan po ni Jehu. Sino man sa angka ni Ahab ang mamamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Dahil sa mga susunod ni Jezebel, walang nakapantay sa kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Isa po siyang asawa na masama ang impluensya sa kanyang husband. Ginawa niya ang mga mahahalay, ito pa, ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan gaya ng mga Amoreo, na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinungit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit pangluksa, kahit sa pagtulog, nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya, alam niyo po, ang heart ng Lord, mabilis po na magkaroon ng awa. Kaya sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya lang po. Habang siya'y nabubuhay lang po. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. So ito po yung buod ng pagkakasala ng mga taong naitala na pinatay po ni Jehu, yung inisa-isa ko kanina. So ngayon, makatwiran ba yung nangyari sa kanila? Sino po nagsasabing hindi? Sino nagsasabing oo? Sino yung walang pakialam? Yan. Now, mga kapatid, ang tanong, tayo ba, do you have courage to destroy your Baalism in your life? Kagaya ng
ang ginawa ni Jehu. Winasak niya yung mga bagay na sinasamba ng mga anak ng Lord. Yung mga bagay na kung saan pinahalagahan nila ng higit sa lahat sa Diyos. Tayo ba kapatid, kaya ba nating wasakin? Sa ating pangsarili pa lang yun ha. Kaya ba nating wasakin itong mga Diyos-Diyosan sa ating buhay? Ano-ano po ba yan? Lagi naman nating naririnig, hindi lang yung mga nakikita natin na nakasabit sa mga altar ng bahay-bahay, di ba? Yan yung kung ano yung binibigyan mo ng priority, mas mahalaga, mas inuubos mo yung oras mo, yun po ang Diyos-Diyosan. Amen? Hindi lamang yan natatapos doon sa mga ribulto. Pati yung ginagawa mo ng mas mahalaga pa kaysa sa Diyos, ito po ay Diyos-Diyosan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ang tanong kapatid, kasing tapang ka ba ni Jehu na wasakin ang lahat ng mga bagay na iyan? Amen? Matapang ka ba? Amen. So ano yan? Pride, self-centered, so lahat po ng mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Tulad ni Jehu, huwag natin hayaan. At tapusin natin, i-destroy natin yung lahat ng mga idols o yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa Diyos. Wasakin po natin yung kanila pong ginagawang kamalian sa mata ng Diyos. Amen? Hindi po natin gagayahin si Jehu na pinatay ng lahat. Tayo po, papatay natin sila sa sandata ng salita ng Diyos. Amen po? So, doon po sa ating mga idol worshippers na nasasakupan, ginagamit po tayo. Tinawag po tayo ng Diyos para sa kanila. Amen? So, tulad ng ginawa ni Jehu, he did not even think about his position as king. Di ba, hari na siya nito. Pagdating pa lang, nung utos kay Elijah, inanoint na siya ng Lord. Inapoint na siya na Elijah sa utos ng Diyos Ama. Pero, pagkatapos po noon, saka siya nagtrabaho, hinanap itong lahi ni Ahab. After niya patayin yung mga hari na iyon, dapat, nung mamatay na yung sari, dapat inisip niya na, i-enjoy niya na yung kanyang position bilang hari. Pero hindi po. Instead, nagpatuloy siya sa gawain na itinalaga sa kanya ng Lord. Amen? May mga tao pong ganun, ano po? Yun bang parang pagka talaga sa'yo, meron ka lang certain na gawain, ministry na ipagagawa sa'yo ng Lord. At doon lang po siya nakatutok. So, mag-pray tayo na hindi kagaya nung kay Jehu yung ating maging ministry sa Lord. Ano po? Parang Terminator nga lang siya, mga kapatid. So, mga kapatid, gising po. Wake up the Jehu in your heart. Gisingin mo yung Jehu na yan na nasa sa puso mo. Gisingin mo yung Jehu na yan na nasa puso mo. Amen? So, mga kapatid, tulad po ni Jehu, hindi na natin kailangan ng posisyon. O hindi natin need ng dapat magpastor muna ako. Dapat mag-aral muna ako ng theology. Dapat gumraduate muna ako ng Bible College bago ko gawin. Bago ako mag-share ng salvation. Bago ako mag-share ng salita ng Diyos. So si Jehu po, ginawa niya iyon. Kahit po nasa posisyon na siya. So mga kapatid, huwag tayong maghintay ng posisyon bago natin gawin yung pong pagbabahagi ng kaligtasan. So, wag din naman natin isipin na, ay, okay lang ako kasi wala naman akong posisyon. Sila na, yung mga nakatayo dyan sa harap, yung mga nagpapaawit, yung mga leaders, yung mga pastor. Trabaho lang nila yan. So, hindi po ganon mga kapatid. Ang bawat isa po sa atin ay nilagyan ng Lord ng Jehu sa ating mga puso. Para matapang natin, hinaharap ito pong sanlibutan na kung saan itinuro po sa sanlibutan na ito yung maling pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Itinuro po yung maling pagsamba sa Diyos at ibinigay po yung pagsamba doon po sa maling Diyos. Amen po? So tayo po lahat, dati rin naman tayong nandun. Pasalamat tayo dahil may Jehu na pinadala ang Lord sa bawat isa sa atin. Matapang na nag-share ng Word of God, matapang na binahagi yung katotohanan. Amen po? So mga kapatid, kung walang Jehu na dumating sa buhay natin,
malamang andun din tayo. Nakatumpok tayo doon sa mga nasa lamesa, may tolda, may tagay, may umakong nagkakantahan, o nandoon sa shopping mall. Lahat po tayo may ginamit ang Lord. Amen po. Natatandaan nyo kung sino ginamit sa inyo ng Lord? Yung kauna-unahan na nagbahagi sa inyo at nabuksan yung understanding mo about truth. So yun po yung Jehu na ginamit ng Lord. Sino po yung matapang dito na kahit sino masalubong? Binabahagi na ng salvation. May tapang po ba kayo na ganon? Ako po, hindi po ako matapang. Wala po akong ganong klase ng tapang, pero kailangan natin yun. Dapat maging Jehu po tayo sa larangan ng pagbabahagi ng word of salvation. So, huwag po natin isipin na para lang ito sa mga leaders natin, sa mga pastors. Yung ganito pong ministry, hindi na po need ng posisyon to destroy idols, to destroy Satan's activities. Amen? So, hindi na kailangan ng posisyon, mga kapatid. Kung born again Christian ka, ipakita mo sa mundo. Di ba may kanta nun? Ipakita mo sa mundo, hindi ito inililihim, hindi rin itinatago. Sino po yung hayaga na sinasabi niya sa kanyang mga kakilala na, ay, Christian ako, born again Christian ako? Meron po? Sino yung hayag? Sino yung medyo nahihiya pa? So, dadaan ka talaga sa ganyan, kapatid. Dati rin kaming ganyan, nahihiya pa. So, hindi po yan inililihim, hindi itinatago, hindi dapat sinisekreto. Dapat proud, pinaninindigan natin. Be bold to declare it. Remember, kapatid, wala pong persecution physically sa ating bansa against us. So, walang persecution kahit malaman ng mundo, ng kapitbahay mo, ng buong clan mo na born again ka. Don't worry, wag kang matakot. Kailangan i-declare mo kasi walang persecution physically, walang ganon. Sa panahon natin at sa ating pong bansa. Maaari po meron kung nandun ka sa Muslim area o dun sa Muslim country, papatayin ka talaga. O kaya nabuhay ka sa time ng ating Lord Jesus, yung mga time na kung saan pinatay yung kanyang mga disciples. Pwede tayong matakot. Pero sa time na ito, napakalaya po nating mga Kristiyano na ideklara sa mundo. So wag nang magtago-tago, wag nang ikahiya na born again Christian ka. Amen? So hindi po dapat kinakahiya iyon. Kasi nga po wala ng persecution. Tayo po ay malayang-malaya na. Kung may persecution man, salita lang yon. Ay, buang again ka pala. Ay, ikaw pala, kasama mo pala yung mga maiingay. Kayo pala nagtitinda ng luya. Hallelujah, hallelujah. So yun lang, salita lang yung maririnig nyo na persecution. Walang pisikalan sa ating pong bansa. Malayang-malaya. So, bakit natin kailangan itago na tayo ay mga believers ng Lord? Amen? Wala pong palihim na Christian, mga kapatid. Amen? Hayag po yan. There's no such an undercover believer. Amen po? So, undercover believer sa atin pong point 2, the secret agent Christian. Amen? Sabihin nga natin, 1, 2, 3. Yun. So ano ba yung sinasabing secret agent Christian? So ito po yung yung pag tinanong mo, bro, sister, ba't wala ka ng Sunday? Don't worry po, kasama nyo naman ako in spirit. Kasi yung secret agent siya. Hindi lang natin nakita yung presence niya. Ito po yung secret agent Christian na kung saan palihim, na lumalabas ng bahay nila, ayaw i-post ng kanyang church, ayaw mag-post ng mga word of God, kasi corny, naging baduy na. Dati, ang gaganda ng pinupost, sabi ng sanlibutan, sabi ng mga friends. So ngayon, nung maging Christian, dahil inililihim sa mga friends, parang ako po before, sabi po nung mga kasama ko sa dati kong mundo, dati kong mga kakilala, uy, born again Christian ka na pala. Oo, asa na yung mga, ano mo dati? Ani ba tao, gama? Asa na yung mga ganyan mo dati? Iba na kinakanta mo ngayon. So, iba na rin yung sinasayaw mo ngayon. Nabuwang ka na pala. So, ang naging sagot ko lang po, okay lang, mabuwang ako sa paningin nyo basta sa Lord. Okay ako. So, wag po tayong mahiya doon sa mga
mga kung saan ay mga nagpe-persecute sa atin. Kung minsan po kasi yung persecution nanggagaling sa sarili mong pamilya. Amen? Kasi hindi ka masasaktan pag ibang tao eh. Mga kaibigan mo, kakilala mo, yun yung gagamitin ng kaaway para i-persecute ka. Kasi hindi ka masasaktan pag wala kang pakialam dun sa tao nagpe-persecute sa'yo. Sabi mo lang, ano. Kaya masanay na kayo kung makatanggap kayo ng persecution sa loob ng pamilya mo, ng tahanan mo. Amen po. Ito po ay pagsubok sa atin kung hanggang saan natin kayang ipaglaban itong faith na ito. So marami pong kagitingan pa ang inaitala sa nagawa ni Jehu. Sa isa po sa mga ito, basahin po ulit natin sa pangalawa nating point. Tagalog, Ikalawang Hari, 10:18 to 27. So ito po ulit, tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal. So ito na po si Jehu. Ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangang makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sinamang hindi sasama. Ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay niyang lahat ang mga sumasamba kay Baal. So hindi pa po siya nakontento na matapos niyang mapatay itong lahi po na kung saan nagdala sa mga Israelita ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon naman po, papatayin ang sinumang hindi sasama. Sabi po, ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay niyang lahat ang mga sumasamba kay Baal. 20, iniutos niya, ipahayag ninyong tayo'y mag-uukol ng pagsamba para kay Baal. At ganoon nga ang ginawa nila. Ang pahayag na ito ipinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal, kaya't punong-puno ang templo ni Baal. Amen? Nangyayari ito magpahanggang ngayon mga kapatid. Punta kayo doon sa mga worshiper, ng mga idol worshippers. Puno. Makikita mo minsan nasa labas na ng pintuan. Doon na gumaganon, tapos ganon. Tapos nakatayo na lang doon sa labas. Pero pasok po tayo sa ating church, sa mga churches ng Christian, born again Christian, kagaya nito, napakaliit lang. Pero praise the Lord kasi pinupuno pa rin ng Lord. Amen? So palakpakan po natin ang Lord. Amen. So ang pahayag na ito ipinabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal, kaya punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, ilabas mong lahat ang kasuotan at ipasuot sa mga sumasamba kay Baal. Sumunod naman ito, pumasok siya sa templo kasama si Jonadab na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod ni Yahweh na napasama sa inyo. Pumasok sila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at pinagbilinan ng ganito. Bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito. Kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas. Nang maialay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at ipinapatay ang lahat ng nasa loob. Sa kaisa-isang kinaladkad palabas. Nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo, inilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos, winasak nila ang ribulto ni Baal at ginuho ang templo. At ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. So niurakan niya po yung place ng pagsamba kung saan diniheld nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Balik po natin dun sa 18 hanggang 19. Sabi doon mga kapatid, tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal, ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin niyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal.
Kailangan makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal, papatayin ang sinumang di sasama, ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatayin niyang lahat ang sumasamba kay Baal. So, black. Gumawa po ng paraan si Jehu para matipo niya ang lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan upang malaman niya kung sino ang tunay na mananampalataya o hindi. Sa time natin mga kapatid, hindi na natin matitrace dito ngayon sa ating lahat kung sino yung tunay sa kanyang puso na siya ay born again Christian na nga at hindi pa. It is between you and the Lord. Amen? So hindi natin yan matitrace kung sino yung tunay na born again at kung sa tingin natin, hindi natin malalaman sa tingin lang kung sino yung 50-50 pa o paungus na o pababa. Amen? So mga kapatid, walang ganon. Sa atin pong binasa, sabi po sa Revelation 3:16, dapat lahat po umaaral kada pataas. Amen. Yung level ng spirituality natin. Wala pong pababa. Amen? So Revelation 3:16, so because you are lukewarm and neither not hot or not nor cold, I'm going to vomit you out of my mouth. Ito po yung sinasabi na kung ikaw ay malagihay na Kristiyano, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka ka ng Diyos. Amen? So gawin natin mga kapatid, yung ating relationship sa Lord, paangat. Huwag po natin hahayaan. Kung minsan po, mabagal ang pag-angat, pero huwag natin hahayaan na ito ay bumababa. Amen po, kasi sabi, wala dapat mga lukewarm na Kristiyano. Kasi kung ikaw ay lukewarm, madatnan tayo ng Lord, isusuka ka niya. Amen. Ano pa po? 1 Corinthians 15:52. Baka kasi sabihin natin, okay lang, matagal pa naman. Matagal pa naman darating ang Lord. Amen. So okay muna ako sa ganitong sitwasyon kasi nga may problema ako sa mga sandaling ito. Kasi nga may dinadala ako. Kasi nga nasaktan ako. Kasi nga hindi ko feel yung kapatid ko na nagsama sa akin dito. Meron akong hindi feel sa church. Kaya okay lang, lukewarm muna ako. Mga kapatid, sabi dito sa 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, and the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. Ano ibig sabihin ng verse na ito? Sinasabi ko lang dito kapatid, yung pagbabalik ng Lord, hindi natin alam kung kailan. Para raw lang iyan kurap ng mata. Kurap nga po kayo. Kurap nga po ulit. Naramdaman nyo kung gaano kabilis. Ganyan po yung pagbabalik ng Lord. Parang kurap lang ng mata mo, nangyari na. So yung binabanggit po rito, ito po yung rapture. So ibig sabihin kapatid, kung sinasabi mo, okay lang, malagihay muna ako ngayon. Okay lang kasi marami pa akong pinagkakaabalan sa buhay, magiging malagihay muna ako. Okay lang, dito muna ako sa estado na ito. Kapatid, hindi yan ang priority mo sa buhay. Pag dumating ang Lord, hindi mo alam, yung pala mamaya na, yung pala very moment na mangyayari na habang nagsasalita ako rito. Sabi nga, parang isang kurap ng mata. Rapture na pala. Mahirap pong maiwan sa rapture. Amen? Mapapasama ka doon sa ipipersecute ni Satan. Mapapasama ka doon sa tatatakan ng 666 para makabili ka ng pagkain. Para makapagtinda ka. So, tuloy po natin. Pagdating po doon sa 22 hanggang 23, basahin ko po ulit para... Sinabi ni Jehu na tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, ilabas mong lahat ang kasuotan at ipasuot sa mga sumasamba kay Baal. Sumunod naman ito. Pumasok sila sa templo kasama ni Jonadab na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod si Yahweh na napasama sa inyo. Ulitin ko lang po yung huli. Tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod si Yahweh na napasama sa inyo. Mga kapatid, na naalala ko, meron pong na-share before si Pastor Noel yata yun, na patungkol po sa isang underground church. So, merong underground church, kapag sinabi yung underground church,
Ito po yung mga bansa na kung saan pinagbabawal nila ang mga Kristiyano. Pero dahil ang mga Christian, ang mga born again Christian, ayaw papigil na na sumamba sa Diyos, sa Lord. Parang yung time natin ngayon, di ba bawal ang gathering? Pero hindi tayo mapigil ng sanlibutan. Di ba distancing? Tingnan nyo ang sarili nyo, distance pa kayo. Ayan. Parang noon, pero mas matindi po yung, parang ito po yung sitwasyon na yun. Pero mas matindi sa kanila kasi, ano sila, pinapatay. Bawal sa bansang iyon yung gathering ng mga Kristiyano. So one time po, habang dahil tinawag nga na underground yung church, ibig sabihin patago silang nagsiservice. Patago silang nag-aaral ng salita ng Diyos. So may mga bansa po ng ganon, praise the Lord. Kasi hindi tayo sa mga bansang ganon inilagay ng Lord. Nandito tayo sa Pilipinas, malaya tayong magdeklara ng ating faith. Yun nga lang minsan nakakalungkot, tayo mismo nahihiya sa tinanggap nating faith. Walang tapang na ideklara. So one time po habang nag-gather, ito pong church na ito, nasa ilalim po sila ng isang building, bigla pong may kumatok ng malakas sa pinto nila. Nagsasalita po yung pastor sa harapan. Word na po. Pagkatapos syempre, hindi po yun nagsasarado hanggat hindi kompleto yung members. Ibig sabihin, alam ng pastor kung sino yung darating that day. Kaya kapag alam niya ang kompleto na, nagsasarado na sila, nagdodobulak na sila ng door para hindi sila matrace. So sa China po may ganong place din, underground church. So pagkatapos po, nasa kalagitnaan sila ng service, may malakas po na kumatok sa pintuan. Siyempre po ang lahat ay natakot, natulala. So nagpinupwersa na pong buksan hanggang sa nabuksan. Nung nagbukas po ito, marami pong mga lalaki na nakabonet ang pumasok. May mga dalang armas. So hindi kilala yung mukha nila. Pagkatapos, tinutukan po nila yung pastor at lahat ng nasa kongregasyon. Tapos sinabi nila, pinataas nila ng kamay kung sino yung mga Kristiyano. Kung kayo po yun, sino ang born again Christian dito? Ganyan katapang kahit may persecution na. So ganun po. Tapos inikutan silang lahat ng mga lalaking ito na malalaki ang katawan. Tapos sinabi nila, yung mga hindi Kristiyano at hindi tunay na sumasamba kay Heso Kristo, may oras pa para lumabas kayo. Hanggang sa marami po ang lumabas, iilan na lang yung natira sa loob. Nung makalabas na po, yung mga nagsilabasan, nagsalita na po yung mga lalaking iyon, sinabi nila na ngayon, alam na natin kung sino talaga yung Christian. Amen. Kinabahan kayo, no? Alam na natin sila yung po pwede na mag-report sa ating underground church. So, yun po mga kapatid, dapat yung mga natira na yun yung matatapang na nagdideklara ng kanilang faith sa Lord. Mamatay man, parang kamatayan man ang maging kapalit. Pero hindi ko po sinasabing ganito rin tayo, kamatayan. May kapalit kasi hindi po mangyayari sa atin yung nga inuulit ko, wala pong persecution sa ating bansa. Amen? So, yun po, sinigurado lamang po dito sa verse na ito na binasa ko, sinigurado nitong walang mapapahamak na believer. Kaya po sinabi niya na siguraduhin ninyo na walang sumasamba. Tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod ni Yahweh ang napasama sa inyo. Sabi po ni Jehu, sinigurado niyang walang mapapahamak na believer. Bakit? Bakit sinigurado niya? Kasi mga kapatid, may mga believer na nagpapadala pa rin sa mga pagan worshippers. Dapat wala na, di ba? Pero alam po ni Jehu na may ganitong klase ng mga believers ang Lord. Amen? So alam ni Jehu na may mga nagpapadala pa rin po ng mga believer sa mga pagtitipon ng mga pagtitipong pagano. Amen po? At yan po ang nagaganap pa rin magpahanggang ngayon sa kapanahunan natin. Paano nangyayari yun? Nakikihalubilo
Mga Kristiyano na pero nakikihalibilo sa pagsamba ng mga hindi totoong Kristiyano. Bato-bato sa langit ang tamaan, magbago. So mga Kristiyano, Kristyanuhan lang na mga sekta sinasamahan. Amen? So marami pong ganito mga kapatid. Alam ni Jehu na may mga ganito pa rin believers na naliligaw sa templo ng Baal. Amen. Kaya sinabi niya, siguraduhin ninyo na walang parang ganito po yan eh. Siguraduhin ninyo na wala ritong born again Christian. Lahat tayo ay sumasamba kay Baal. So parang ganun po. Binablab niya yung mga tao. So, marami po kasing mga Kristiyano na magpahanggang ngayon, parang sorry for the word, mga kaladkarin. Pag kinaladkad, sama kasi andun yung kaibigan ko, andun yung pinsan ko, andun si wife, andun si husband. Amen? Nandun siya, si ganito, andun yung leader ko, andun yung teacher ko. So mga kapatid, meron po at meron. Amen. Pero ano po, ito po yung mga sekta na kung saan sinasabi nilang Kristiyano yung kanilang mga sarili. Pero sa madaling salita, mga Kristiyano, Kristyanuhan lang. Mga sekta na tinatawag yung kanilang grupo na born again Christian din sila. Sinasabi nila na same faith, so huwag po tayong magpapadaya. Huwag po tayong magpapaloko. Marami pong nagsasabi ng ganon. They are same faith with us. They also are born again Christian. So same teaching, pero napakalaki po ng pinagkaiba. Sinasabi nila na sila ay same. Same din ng itinuturo, pero malaki po ang pinagkaiba sa totoong church ng Lord. Kailangan po maging matalino tayo. Tinawag ka ng Lord dito sa Manila Hills, Joyful Manila Hills, magpatuloy ka kapatid. Baka mamaya dahil yung grupo ng friends mo nagpunta doon sa kabila, iba pala yung faith nun, sumama ka. Amen po? So, tinatawag nila yung organization nila na born again Christian, pero makikita mo sa kalsada na ini-exploit yung kanilang mga kabataan. Amen. Siguro naman po familiar kayo doon sa grupo na ito na makikita ninyo na nag-aabot ng mga sobre sa bus, sa kalsada. May nagsasalita nag-word, nagbabahagi ng salita, pero meron pong mga sobre na nag-iikot. Born again Christian din po ang tawag sa kanilang grupo. Kung minsan po nakakalungkot kasi tayo po, pati tayo, dahil tayo ay born again din, nadudungisan po yung ating imahe. Akala nila iisa lang tayo doon sa mga nag-exploit ng kabataan. Pinalalabas nila yung kanilang mga kabataan, pinahihingi ng ano nga yun, Janelle? Pinahihingi? Pinapupunta sila sa Divisoria. Tapos nanghihingi doon ng mga tirang gulay, tirang isda, tirang karne. So may ganun po. Sila rin yung nakikita natin sa bus na umaakyat. May dala-dalang Bible tapos nag-share. So, ingat po tayo. Kung hindi tayo magiging matalino, madadaya po tayo. Amen po? So, yan. Ano pa? So, may mga ganito pong klase ng sekta na pinapahiya ang pangalan ng Lord. Sinasabi na mayaman ang ating Diyos, pero nandun sa kalsada nanghihingi ng barya yung kanilang mga kabataan. Diba? So, pinapahiya mo ang pangalan ng Lord. Mayaman ang Diyos mo, bakit humihingi ka sa amin? Hindi naman tayo magkasama sa faith na iyan. So, ano pa po? Marami po mga sekta na sinasabi na they are also born again Christian, same faith sa atin, pero sinusuportahan nila yung LGBTQ o kung ano-ano pa. So, sinusuportahan nila yung kasalan ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Tayo po as church, hindi po natin sinusuportahan yung ganong klase ng batas. Amen po. Kaya nga, yung bill na yun, di ba, kasama tayo doon sa rally para hindi maipasa yung batas na yun. So ano pa? Meron pong mga sekta na kung saan kiniklaim nila na same tayo ng faith, kapatid, okay lang yun. Minsan ka lang naman eh. Kung gusto mo, dalo ka sa amin, dadalo din ako sa iyo. May mga ganon eh. Dadalo ako sa iyo. So,
Pero mga kapatid, kiniklaim nila na they are with the people in the temple. Kiniklaim nila na same faith tayo, but they are with the people in the temple of Baal. Amen? So, pagpasok mo sa kanilang church, si Baal pala yung kanilang wino-worship. Meron nagsasabi na sama ka sa akin kasi same faith naman tayo. Pero ang pagdadalhan sa'yo ay yung palang temple ni Baal. Doon sila sumasamba daw sa Lord, kay Yahweh, sa ating Lord Jesus, pero yung kanilang temple, yung temple ni Baal, na kung saan, dito sa ating verse na binasa, ay ginawang tapunan magpahanggang ngayon ang kanilang basura. Kasi yun po ang tipaningin ng Diyos. Doon po sa mga templo na hindi totoong ang ating Diyos ang sinasamba, ang tingin niya po rito ay basura. Bakit ikaw na Kristiyano, na nilinis ng Diyos, banal sa paningin ng Diyos, papasok ka sa templo na kung saan basura ang tingin ng Diyos? Amen? So sabi po dun sa last na verse na binasa natin, di ba? Magpahanggang ngayon, ito pong winasak na templo ay ginawa nilang basurahan. Kasi nga po, walang kabanalan doon sa lugar na iyon. So bakit ka papasok, Kristiyano? Amen po? Claiming that we are same faith, but they are with the people in the temple of Baal, worshiping inside the temple of Baal. What is the real purpose? Bakit kailangan doon? Kung totoong mananampalataya ka ng Diyos, bakit papasok ka sa templo ni Baal? Logic lang po mga kapatid, kung sinasabi nila na we have the same faith, pero sa templo sila ni Baal sumasamba, para daw ma-encourage nila yung mga taong nasa loob papunta sa Lord. As I can see mga kapatid, remember, wala pong ganong naging moves ang ating Lord Jesus. Amen. Pati yung kanyang mga disciples, there's no such a secret agent believer. Amen. Huwag mong isipin kapatid na papasok ako sa church na ito, ako yung magiging secret agent, ako ang magdadala para sa tamang faith sa buong kongregasyon na ito. Wala pong ganun. Ikaw ang mahahawa nila. Ikaw ang madadala nila kasi pumasok ka sa templo ni Baal na kung saan basurahan ang paningin ng Diyos. Amen. Amen? Malaya na tayo kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, malaya na tayo. We don't need to hide. Walang dapat itago. Yung iba naman, maaaring makikita mo sila sa mga ganong places kasi na-invite, pinagbigyan lang, nakisama kasi andun yung mga friends, o di kaya naman mas gusto nila sikat daw yung church, known yung simbahan, kilala yung mga preachers, kilala yung mga leaders or founder. Amen? Minsan po, may nagtanong sa akin, sabi niya, sino founder ng church, ng faith nyo, ng church nyo? Ha? Nag-isip ako, sino? Kasi di ba sila? Ito yung founder ng church namin. Papakilala nila. Nag-isip ako, sino ba founder ng church namin? Wala po tayong founder, si Lord Jesus lang. Amen. Hindi po yung head pastor, head to the head. Wala pong ganon. So, ang founder po ng ating church ay ang ating Lord Jesus. So, yun po. Yung maaari yung iba kaya nandun kasi maganda yung venue, mayayaman yung mga members, marami at matatalino at kilalang tao. Amen po. Minsan po ako ay na-invite sa binyag dahil magdininang ako. Nung bagong Christian pa ako, inaatinan ko po itong mga ganito klaseng invitation. Pero habang nagtatagal, nai-invite ako nai-invite. Parang nung mga bandang huli, hindi ko na-feel. Parang mainit sa loob na hindi ko maintindihan. Parang naiinitan ako na hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, may conviction na kapatid. Bakit pumapasok ka pa rin dyan, anak? Marumi ang paningin ko sa ganyang klaseng mga templo. Parang ganun. So, follow your conviction, kapatid. Kapag may nararamdaman kang ganyan. So, yung conviction po, instruction po ng Lord yan. Yan po ang pinagkaiba natin sa mga unbelievers. Tayo po as believers, may conviction tayo kasi nasa atin po ang Holy Spirit. Yan yung naggagabay sa atin. Ang unbelievers po, hindi po conviction yung nararamdaman nila. Remorse lang yung kanila. Kumbaga nagsisi pagkatapos wala na.
Alam niyang nagkasala, nagsisi, pero balik ulit sa dati. Tayo po may conviction. Yung Christian po, dahil nasa atin ang Holy Spirit, may conviction niya na hindi ka patutulugin hanggat hindi ka humihingi ng tawad, hanggat hindi mo iniisip na aayusin ko na yung pagkakamali ko. Amen po? Kung hindi po natin susundin yung small voice na yan, which is the guidance of the Holy Spirit, ano pa ang pinagkaiba natin sa unbelievers? Amen po? Pag sinabi sa'yo ng Holy Spirit, pag nararamdaman mo sa sarili mo na hindi ako karapat-dapat, templo ni Baal, nasa mata ng Lord ay tila isang red house. Kasi nga doon nagaganap ang pagtataksil sa Diyos. Pumasok sila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo. Pinagbili na ng ganito, bantayan ninyong mabuti ang tao ito. Kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas. Nang maialay ng mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at pinapatay ang lahat ng nasa loob. Saka isang-isang kinaladkad palabas, nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo. So mga kapatid, ganito kagalit si Jehu sa mga worshippers ng idol worshippers ni Baal. Instead po na makiisa tayo, makisama sa pananambahan nila dahil na-invite ka lang, tulungan natin sila na patayin ang espiritong bumubulag sa kanila upang hindi sila makakita ng katotohanan. Amen po? Ito pong mga taong ito ay bulag. Sabi nga po sa 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Bahagi na natin sila kasi sila po ay binulag ng Diyos ng sanlibutan na ito. Kalagkarin natin sila, kagaya ng ginawa ni Jehu, papalabas, papalayo sa templo ni Baal, papalayo sa apoy ng impyerno. Sabi nga po sa Jude 1:23, save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garments stained by the flesh. So mga kapatid, bahagi na natin sila, agawin natin sila sa mga activity ganon. 26-27 nilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos, winasak nila ang ribulto ni Baal at ginuho ang templo, at ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. Mga kapatid, kung ikaw kaya ay nabuhay sa time ni Jehu, nadatnan ka kaya ni Jehu dun sa loob ng templong yun? Palagay mo, kung time ni Jehu ka, ipinanganak, isa ka kaya sa nadatnan ni Jehu doon? Amen? Dahil sa pakikisama mo sa mga taong nagyaya sa'yo, dahil yun ang yun ang sikat, o dahil yun ang mas marami, dahil yun ang mas maganda ang templo, ang Lord Jesus noon, sa mga daan at kalsada lang siya nangaral. So huwag tayong maghanap ng kilala at sikat na church. Kung saan ka dinala ng Lord, magpatuloy ka kapatid. Napaka-bless natin mga kapatid. Kung sa time ng Lord, sa kalsada lang, nangangaral na. Nangangaral siya. Tayo po, blessed tayo kasi may building tayo. Kahit hindi siya ganun kalaki, may building tayo, may aircon pa, may pa-live band pa. Amen? So, alisin na po natin yung mga tinuturing natin na mas mahalaga ng higit kaysa sa ating Diyos. Wasakin na natin yung mga inuudulo natin sa ating mga buhay ng higit sa Diyos. Amen? Dati na tayong ganyan. Ilang taon tayo na buhay ng ganyan, walang pagbabago, walang pag-angat. Amen? Yun pa rin tayo. This time, subukan natin ang Lord. Wasakin natin yung mga iniidolo natin. Yung mga binibigyan natin ng higit na mas mahalaga compare sa ating Lord. Amen po? Yun po mga kapatid, sa pagtatapos, yun po. Kailangan po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos, bilang mga itinalaga ng Lord sa kanyang harapan, dapat meron kang tapang na ideklara sa sanlibutan na ikaw ay born again Christian. Huwag kang maging secret agent, kapatid. Amen? Ihayag mo
Purihin mo yung mga tao na alam mong nagkakamali, nagkakasala, nang dahil sa kanilang pagsamba kay Baal. Amen? Ayusin mo yung kaisipan ng mga mahal mo sa buhay, mga kakilala mo, na patuloy sumasamba sa mga idolo o yung mga rebulto, o ikaw mismo ayusin mo yung sarili mo. Kung meron pang pagsamba, ikaw ay idol worshiper pa rin, ayusin mo yung sarili mo. Humingi ka ng tulong sa Lord. Amen po? Amen po? Sige po, tayo ay umuko, tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong mensahe. Sa hapon na ito, Lord God, na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng tapang, Lord God. Bilang mga anak mo na, inalis mo na, Lord God, doon sa dating kami, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Nire-remind mo kami na dapat, Lord, ito, Panginoon, ay aming panindigan. Dapat, Lord God, nagiging proud